Ako, alas 5 na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Mwah! Mga balita nga atong tutukan subong nga Miyerkules, 4.1 billion pesos ginaduso nga 2025 annual budget sang Iloilo City. Porsyon sang budget igabayad sa mga utang sang syudad. Masobra 200 milyones pesos nga kabahin sa ginaproponer nga 2025 annual budget sang Iloilo City magakadto sa inugbayad sa mga loans sang LGU sunod sa proponent sini. Bangkay sang lalaki nga nakasulod sa sako na sapwan nga nagalutaw-lutaw sa Bredco Port sa Bacolod City. Ambis Uwa Party List Representative Lex Culada wala pa makasumiter sang affidavit sa Regional Civil Security Unit 6 angot sa iya pusil nga naggamit sa krimen. Abo nga may dala nga pulverized rock nga ginbugas ang Mount Canlaon naglabot na sa Barangay Minoyan, Murcia. Kag video sang bibo nga estudyante sa Tobias Fournier Antique samtang nagahampang sa Tower of Hanoi, ginkalingawan sang netizens. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso, ako si Jethro Charlatan. 4.1 billion pesos ginaduso nga 2025 annual budget sang Iloilo City. Masobra 14% ang igasaka ikumparar sa 2024 annual budget. Si Kim Salinas nakatutok live sa Iloilo City Hall. Kim? Jert, nagpathag ang Iloilo City LGU sa masobra 500 million pesos nga pagsakas ang pondo para sa masunod nga tuig. Naglabot sa masobra 230 million pesos ang igaalokar sang Iloilo City Government sa pagbayad sa utang sa masunod nga tuig. Katumbas ini sa 5.62% sa ginaduso nga masobra 4.1 billion pesos nga 2025 annual budget sang Iloilo City LGU. Apang mas manubo ang debt servicing sa 2025 kung ikumparar sa 6.75% o kung masobra 300 million pesos nga ginbudget sang syudad subong nga tuig. 20% naman ang maximum debt servicing sang LGU. So meaning say good financial condition ng ato na syudad. Good financial condition kag maliban sina on top of that may ara kita cash deposit of 5 billion pesos. Kung gusto mo mag-include sang interest plus principal, pwede pa kita kapangutang as much as 2.6 billion pesos. Dako pa ato na borrowing capacity. Sa session kaina natala na kuntani nga igapresentar ang proposed budget. Apang ini ang defer bangod may mga kinahanglan pahitsohon. Kung ikumparar sa 2024, 14.83% ang gintaas ang 2025 proposed annual budget. Pila sa rason sang pagsaka sang pondo suno kay Sarabia, ang bangod sa pagsaka sang National Tax Allotment nga ginbase sa calendar year 2022. Masobra 261 million pesos ang ginsaka sang NTA halin sa calendar year 2024, tubtob calendar year 2025. Dugang pa diri ang pagbukas ng negosyo sa syudad kag nagadamo ang populasyon. Bangod sina ang naggamay man share sang national government, iba na mga functions gin-devolve na panaog sa LGU. Ang problema, magdamo ang mga functions sang LGU, wala man download of funds. Humali Nobyembre 4, tubtob 8, nagpatigayon sang budget hearing ang komite. Ang opisina sang Iloilo City Health Office, Iloilo City Social Welfare and Development Office, kag Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office ang may pinakadako nga pagsaka sa pondo kung ikumparar sa niligad nga tuig suno kay Sarabia. Wala man sang ginbuhin sa ginproponer nga pondo sang City Budget Office, apang may pilalang nga ginsaylo sa supplemental budget sa masunod nga tuig. Nagdubo naman sang ginabanta 100 million pesos ang budget sang opisina sang alkalde, kung sa rin kabahin sa mga ginasweldohan ang 30 sini ka mga executive assistant. Gintuad man ni Sarabia nga may natabo nga mainit nga debate sa deliberasyon sa pondo para sa soil coverage sa Kalahunan Dam Site. Ginkasugdan nga ialokar na lang ini sa supplemental budget number 3 nga ginaprubahan kay inasang sesyon.
Jert, positibo si Councilor Rex Sarabia nga may bastante nga sources nga kuwaan ang LGU agod malabot ang pondo sa masunod nga tuig. Jert? Madamo gin nga salamat kapuso Kim Salinas. Para sa dugang mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, manging kaupod ta si Eileen Pedreso. Eileen? Madamo nga salamat, Jert. Bangkay sang lalaki na sapuan nga nagalutaw sa Bredco Port. Biktima may pilas ang pagkatiro sunod sa kapulisan. Yaring balita nga atong gitutukan. Natublag ang mga tawo sa Bredco Port sang nakitang isa ka sako nga nagalutaw sa seawater sakop sa pulok lampirong Martes ang aga. Sang nagsirom na arag gihapon ng sako, rason nga nag-report na ang isa ka concerned citizen sa Police Station 2. Sang ginpadulungan ng sang kapulisan na kumpirma nga bangkay sang lalaki ang unod sang sako. Nakitaan mga 6:30 pa lang sang agan sang hapon, ara pagyapon. Hasta nga pag serum na gin-report na nila sa barangay. So pagkakita namon nga mo to, initially kuhit sa aton nga investigator sang limpakay medyo madalom siya. Nagwa ang TL. Sang ginpagwa ng bangkay, nakitaan nga nakagapos ang kamot kag tiil sini kag may pilas ang pagkatiro sa likod. Initially nakita naton wala na bala dulunggan ang isa pa lang kasay. Aton gani una nga daw suspetsa naton is daw ginhiwa blas ang matalon nga bagay nga may buho sa daw entrance sa iyang likod. May exit sa left chest niya o sa dughan o sang armas. Wala naman sang indikasyon nga ginkastigo ang biktima. Sunod sa kapulisan, posible nga hungod ini nga ginhigot sa seawater agod hindi maanod sang tubig. Padayon pa nga nagapagig-angot ang kapulisan sa kaiping nga mga barangay kung may persona nga na-missing sang tinalikdan nga mga inadlaw. Wala pa sang may nag-claim sa bangkay sang biktima. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedraso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, ambis uwa Party List Representative Lex Culada wala pa nakasumiter sa affidavit sa Regional Civil Security Unit 6 angod sa iya pusil nga gingamit ng suspect sa pagpatay sa anay punong barangay sa Tigbawan. Ini ang gintutukan ni John Sala. Makabing nga responsible gun owner suno sa Regional Civil Security Unit 6 kung basehan sa ila record si ambis uwa Party List Representative Lex Culada. Apang palaligban sa karon kung paano nagkadto sa paghinakop ni John Castro Jr. Suspect sa pagtiro patay kay anay Barangay San Rafael, punong Barangay Giovanni Triste, ang pusil sa kongresista. Sino kay Lieutenant Richard Lumbres, Chief sang Firearms and Explosives Division, halin sa November 8 pa sa nagpakig-angot ang ila opisina kay Congressman Culada, apang tubtub subong, wala pa ini makapaathag sang iyabahin sa natabo. Give his side to explain to us regarding the circumstances nga natabo involving his firearm. Representative Culada promised us nga maka-appear siya na within this week, sir, sa Camp Delgado sa opisina sa RCSU 6, sir. Natala na suno kay Lumbre sa Biyernes ang pagsinapol sa tunga sa tagpamuno sa RCSU 6 kag ni Congressman Culada. Sa impormasyon nga nabaton sang news team, si Castro ang nagapangamo sa isa ka himata ni Congressman Culada. Santo sa datos ang RCSU 6 nakakomply man sa mga rekisito si Congressman Culada sa ila opisina. Apang kun mapamatud-an nga may kapaltahan ini sa pagkaulamit sa iya license firearm sa krimen. The Chief of Philippine National Police or his authorized representative may cancel, revoke, or suspend the permit or license of gun holder. That's also, sir, functions ng RCSU 6. Kung anong mandate namon, ang mo ginangamon i-implement. John Sala, 1 Western Visayas. Abo nga may upod nga pulverized rocks nagtupa sa pila ka bahin sa barangay Minuyan, Murcia. OCD nagpatigayon sa assessment sa mga lugar na apektado sa ashfall. Yaring balita nga atong gitutukan. Nagkalapuspos ang mga dahon sang pananom nga utan ni Remonito sa barangay Minuyan sa Murcia. Subong lang kuno ini natabo humalin sa na-eksperyensya ng ashfall halin sa Mount Canlaon. Hindi man sila nga permanente. Ito ba daw pagdino-dino hanggang gabi, mabatsakan mo kita may ara ka dyan. Kung amon dahon sa may namon sa umado, nagkakaperdi, nagkakapuspos.
Basi sa sa abobla. Sunod sa barangay, pinakaapektado ang mga nahamtang sa nabukid nga bahin base sa mga laragway nga ginpadala sa mga residente. Magluwas sa abo, may nakita man nga napudpod nga mga bato. Adito gi sa amon nga upper purok sa purok magtahos kag sa purok lanip ka pero mga malayo ni silang purok sa bukid ni sila. Daw abugid bala nga puti. Medyo puti siya. Napudpod na siguro. Hugot na nga ginamonitor sang MDRRMO ang sitwasyon sa nasambit nga barangay. Very, very thin nga kwan sang ash. Very powdery siya. So, tanan nga mga clusters, response clusters, ready naman. Wala pa sang report nga nabato ng Canlaon Volcano Observatory angot diri. Nauna nang ginpahayag sang PHIVOLCS nga base sa ginhimo nga microscopic examination sa mga abo nga ginbugas sa bulkan sa October 19, November 2 kag November 5. Natukiban nga pulverized rock kag abo nga nadeposito sa crater sang bulkan ang nagaupod sa aso nga ginabugas sini nga amo ang nagaresulta sang ashfall. Samtang bangod sa asod-asod nga pagbugas ng bulkan sang aso nga may upod nga abo sang damlaglang, nagbisita ang Office of Civil Defense sa La Castellana, La Carlota City sa Negros Occidental, kag Canlaon City sa Negros Oriental agon lantawon ang sitwasyon sa mga apektado nga mga residente. So we're here basically to assess the situation. Yung kung may effect na nga may yung asphalt na binubugan ni Canlaon. And so far wala pa namang nakapag-ulat nag-report ng any health related issues. Bisan nga wala pa sang ginpatigayon nga preemptive evacuation ang ansambit nga LGUs, importante sa gihapon sunod sa OCD nga mag-aligmat ang mga residente kagilayon nga mag-report sa LGU. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraza, 1 Western Visayas. Mga kapuso netizens nalingaw sa video sang bibo nga estudyante nga nagahampang sa Tower of Hanoi. Istorya sa likod sang viral video aton hibalon sa pagtutok ni John Sala. Kalkulado nga mga hulag. Wala nagabulag ang iya mata sa iya ginaobra. Kakalos hindi igin maistorbo ang grade 3 student nga si Cargel sang Dao Central School sa Tobias Fournier Antique. Ang ining video ang kabahin sa ilang mga aktibidad sa ilang division sa Math Olympics. Suno kay Cargel, paborito gid kuno sini ang hampang Tower of Hanoi. I love playing Tower of Hanoi because it is a mind game and my family encourages me on playing it. I feel happy because a lot of people like my video and I also made my family and school proud of me. Bilang nanay, wala ito kami mag-expect na ma-viral ang video ni Cargel. Very proud kami kadya ay napakita na ang anang skills sa rakong nga tao. Super proud man ang iya mga manunudlo bangod sa kalingawan niya gindala ni Cargel sa netizens. November 4 sang in-upload ang video sa Reels ang isa ka social media platform. Sa karon, ini ang nakatigayo na sa masobra 70 million views. And mahambal ko nga he's smart. He's very consistent in academics and persistent in his interests. Nonoy often get good remarks, get very humble and amiable towards his classmates. Because of this video, taken by Ma'am Ella, a lot of people showed interest to the game Tower of Hanoi and it has even reached a global audience. Apang magluwas sa Tower of Hanoi, favorite man kuno sini ang iban pa nga mga mind games. I enjoy playing chess and word factory too. Just like playing Tower of Hanoi, I use my hand, brain, and eyes in playing. Sa pareho kong nga parents, suportahan gid natin ang ating mga kabataan sa andang development. Dapat i-nurture ang talent ng ating kabataan for them to be confident. John Sala, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Pag-file sang kaso kriminal sa piskalya kaangot sa aksidente nga nagluntas sa San Dionisio, Iloilo, kinahanglan himuon sa kapulisan na pisar kulang ang dokumento sunod sa National Police Commission. San Dionisio MPS nanindugan nga wala sang kapaltahan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Kulang ang mga dokumento kaangay sang death certificate kag letter of complaint.
Ini ang rason sang San Dionisio Municipal Police Station kung nga wala nakapasakas ang kaso batok sa driver sang pick-up nga nagbunggo patay sa 3 ka mga biktima sa San Dionisio, Iloilo. Sa piyak nga importante ini nga mga dokumento sunod sa NAPOLCOM 6, mandato sa gihapon sa kapulisan nga magpasakas ang kaso sa piskalya bisan pa kulang ang mga dokumento. Tinuan nila makafile sila. Kung hindi depende na sa fiscal o sa prosecutor na kung kukulang ang ebidensya. Pero dapat na-file sila, hindi man sila pwede kahambal na kulang ini. Dapat man napaintindi sa pamilya sang biktima ang ila kinamatarong kag kinahanglanon nga dokumento. Ini ang pila sa lantawon sang NAPOLCOM 6 sa kapulisan sang San Dionisio sa ila patigayonon nga investigasyon kasunod sang pag-release sa sospek matapos maglaps ang reglementary period sini. Nanindugan naman ang San Dionisio MPS nga wala sila sang kapaltahan. Importante sunod sa pulis ang letter of complaint. Magkakooperar sila sa investigasyon sang NAPOLCOM 6. Ina-prepare na ako ng papilis, ang tanan-tanan yung document. Siguro manal mo na sa IR na mo, sa investigation report na mo, sa Pulcom, katiban ng mga attachment. Sa akong dinaway, guro kami kapagtawan. Kahapon, nagpirma na sang affidavit of no interest to file a complaint case ang 7 kay mata sa mga biktima sunod sa kapulisan kag nagpakigareglo na sa pickup driver. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. 83 anyos nga retired teacher patay sa natrap sa nasunog na balay sa Himamaylan City. Yaring balita ang atong gitutukan. Napuhag ang mga residente sa barangay Agisan sa Himamaylan City sang hinali nga nagkarab-karab ang ini nga balay pasado las 11 sang November 10. Para dito lang bantay no kanali maglatay pa. Ay, to balay lang ay. Mabatian pa nga naghingagaw sa pagtawag sa bumbero ang mga residente apang madasig ang paglaptas ng kalayo. Ang isa sa mga nag-iistar sa balay nga si Amilita Gicana, 83 anyos nga retired teacher. Wala gid nakasalbar matapos matrapak. Nang sunog, dito lang nagaling sa mismo sa kwarto ni Ma'am Anelita. Pag-abot mo na ko naging yung sunog, mga about 70% sa balay na nalamon na sa kalayo. Natala na pupunta ni nga magselebrar sa iya ika-84 nga kaadlawan ng biktima sa buong adlaw. Sunod sa BFP, ginpayag sa pamilya nga nakapangayo pa sang buling ang biktima. Apang tuman kadako na sang kalayo, rason nga wala na ini masalbar pa. Try nila yung rescue kung diyan nila na ma-rescue. Dahil tungkol sa init, nakikita ko, wala na yun nila masarangan. Ang kwarto na si ma'am lang ginadaya isang tinar. Posible nga nagkakatulog na ini. Rason nga uli na sini nabatsyagan nga nagkakalayo na ang kwarto sinisunod sa BFP. Padayon pa nga ginaimbestigaran ang gintunaan sang sunog. Upod Garuel Manggoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Mga residente sa Iloilo Province, ginainganyo nga untaton na ang paggamit ng single-use plastics bilang pag-amlig sa palibot kadungan sa National Environmental Awareness Month. Ini ang gintutukan ni John Sala. Nakita nga problema sa Iloilo Provincial Government ang pagdamo sa mga basura sa probinsya. Kalabanan diri mga plastik. Bangod sini mas ginpasanyog pa ang Provincial Ordinance No. 2019-193 kadungan sa pagsaulog sa National Environmental Awareness Month. Sa idalom sang ordinansa, ginapatuman ang pag-regulate sang single-use plastics o kung mga plastic product nga kaisa lang pwede gamiton kag pagkatapos ginahaboy na lang. Hindi recyclable ang mga ini kag ginatos katuig pa antes madunot rason nga makabig nga polusyon sa palibot. Diri sa Bugasan sa Banwasang Pavia, Iloilo nagagamit sa gihapon sang plastic sa pagbaligya bangod ini ang naandan sang iya mga customer. Kay iban nga customer wala sang kwan dala nga suludlan. Reklamo pa na ganit bisa sila kun imo plastic nipis nga duma wasdak na blaon sudlan mo. Ang iban nga establishmento nagagamit naman sang puyo kag ang iban may dala na nga personal nga sududlan kasubong na lang ni Manang Ani. Kadala ko bag na ano. Sa 43 ka mga local government unit, 38 na ang nag-adoptar sa nasambit nga ordinansa. Ginainggan yuman sa mga kabaranggayan nga padayunon ng pag-obra sang upcycled bags kag iban pa nga mga alternatibo sa plastic bags. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, 1 Western Visayas. Mga
Mga kapuso, padayon nga nagapalapit sa Luzon ang Bagyo Ophel, ganit nag-warning na sang wind signals ang Pag-asa. Signal number 2 sa eastern portion sa mainland Cagayan kag eastern portion sang Isabela. Signal number 1 naman sa Batanes, Babuyan Islands, nabiling nga bahin sa mainland Cagayan, nabiling nga bahin sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, eastern portion sa Ifugao, Ilocos Norte, kag northern portion sa Aurora. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, kag Negros provinces. Posible man ang ulan sa nabiling nga bahin sa pungsod bangod sa thunderstorms. Samtang, posible buwas magasulod ang isa pa ka bagyo nga pagatawgon nga Pipito. Sa initial forecast track sang Pag-asa, posible nga magdiretso ini sa Eastern Visayas o Bicol region, bago magsaka sa Central Luzon. Pwede pa nga magbago ang direksyon sini sa mga masunod nga adlaw. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Mga kabahin ng leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakante nga posisyon sa GMA Network. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mong magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, Transport Summit ay patigayon diri sa Iloilo City sa Biyernes. Grupo sa mga nagapamatok sa Public Transport Modernization Program magapatigayon sang hublag protesta. Ini ang gintutukan ni Julius Bilacaol. Ginalauman nga magalabot sa 250 ka lideres kag representante sa mga transport cooperative kag corporation sa Western Visayas ang magatambong sa igapatigayong nga Transport Summit diri sa Iloilo City sa Biyernes. Ang summit ang ginapangunahan sang Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporations Incorporated. Pinaagi sini, nagalaom ang mga partisipante nga masabat ang ilang mga palamangkutanon, ilabi na sa pagpatuman sang Public Transport Modernization Program. Tungod siyang general ang pagtanaw sa aton opisina sa DOTR kag LTFRB, wala masyado ma-define ang mga policies nga bagay kag dapat. Ginalauman nga magatambong sa summit si DOTR Secretary Jaime Bautista kag iban pa nga mga matagas nga opisyal sang gobyerno. Sanggin pamangkot kon madala sa diskusyon ang kausa sa mga unconsolidated POJs, operators kag drivers. Ginpanindugan sang grupo nga ini ang para lang sa mga nakapakonsolidate. Ang amon gina exclusive nga tagad sang importansya ang tanan-tanan nga legal entities. Bangod sini, ginsuwestiyon naman sang Noto POV Phase-Out Coalition Panay nga tigaylong nga transport. Dapat Cooperative and Corporation Summit ang itawag sa kahiwatan. Hindi pwede nga ang pipila lang katao ang mag-decide sa futuro sang aton mga drivers kag operators. Plano naman sang koalisyon nga magpatigayon sang hublag protesta kadungan sa summit. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, One Western Visayas. Gintakpan sang Arellano Chiefs ang handom sang Letran Knights nga makasulod sa Final Four sang NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament. Sa hampang nga ginpatigayon kay Ina sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City. Ginluto sang Arellano Chiefs ang Knights sa score nga 67-65 nga nagresulta naman sa pagka-eliminate sang Knights. Best player of the game si Greg Borromeo nga nakatigayon sang 4 points, 5 rebounds, kag 1 steal kag naghatag sing importante nga kontribusyon sa fourth quarter. Samtang sa second game naman, nagpangibabaw ang league-leading Benilde Blazers batok sa defending champion nga San Beda Red Lions sa score na 70-62. Bangod sini, napabakod sa Blazers ang pag-uyat sa nauna nga pwesto sa Final Four. $35 katawang napatay, samtang 43 naman ang nagkalasamaran sa insidente sang hit and run sa isa ka sports center sa Zhuhai City sa China. Gamit ang isa ka magamay nga off-road nga salakyan, ginbungguan sang suspect ang nagatililipon nga mga tawo. Ang suspect nga nagapangidaron sa 62 anyos kag nag-apelyedo lang sang fan.
ang ginpabulong man sa ospital matapos ginpilasan man ang iyaliog gamit ang kutsilyo. Base sa investigasyon sa otoridad, dismayado ang suspect matapos magpaidalom sa diborsyo. Wala makahugpa sa airport sa kapital sa Pungsod Haiti nga Port-au-Prince ang isa ka pasahero nga eroplano matapos ginpalukpan kag naigo sang bala. Bangod sini, napilitan nga mag-divert ang eroplano padulong sa Santiago City sa Dominican Republic. Ang insidente ang nagtugas ang kahalitan sa eroplano. Isa man ka flight attendant ang nasamaran nga base sa impormasyon nakibyasan sang bala. Gilayon naman nga ginsuspender sang airline company ang mga flights sini sa Port-au-Prince kag Cap-Haitian bangod sa insidente. Armado nga mga gang ang ginatudlo nga nagapangtiro sa mga eroplano sa Pungsod Haiti. Taytay nga magakonekta sa islas ng Boracay sa mainland Aklan, ginaduso nga ipatindog. Mga bangkero sa puerto nagapamatok sa plano. Ining gitutukan ni Kim Salinas. Madasig kag mas mapos nga transportasyon, pag-umwad sang ekonomiya sa isla sang Boracay, kag madasig nga pagresponder sa tion sang kalamidad. Ini ang ginapromisa sang ginaproponer nga 1.2 km nga Boracay Bridge nga magakonekta sa isla sang Boracay sa mainland Aklan. Apang ang masobra 8 billion pesos nga proyekto ang posible manginkausa sang pagkadula sang palangabuhian sang masobra 5 kagatos ka mga boatmen o kon bangkero. Kaangay na lang ni Boyat nga sa pagkabangkero nagakuha sang income nga ginasagod sa iya pamilya sa sulod sang 24 anyos. Diyan kami nagabuhit pamilya namon. Pag nagkatulay dyan, sir, para ninakawan na rin kami sana buhay namon. Nagakahangawa man si Refil nga madula ang 30 anyos na nga palangabuhian bangod ginapaeskwela pa sini ang iya mga apo. Nila pagdayon nun kay kaluoy man ang amon nga na mga apo. Kaya na gid trabaho may malangid na bangka lang gid. Pila lang Sunday Refil kag Boyet sa nagupod sa motorcade sa October 10 sa Banwasang Malay bilang pagpagita sa ila pagpamatok sa plano. Adlaw-adlaw man yanasuksok sa mga bangkero ang yellow nga t-shirt nga may nakaimprinta nga No to Boracay Bridge. Dugang sa mga bangkero, may 200,000 pesos nga bulanan nga bayad sa loan ang ila kooperatiba nga Katiklan Boracay Transport Multipurpose Cooperative sa pagbakal sang 48 ka mga fiber boats nga kabahin sang modernization program sang gobyerno. Wala pa madala sa 5 kagatos ka individual nga ginalantaw madulaan sang obra ang mga tagiya sang bangka, porter, kag staff kag crew sa mga puerto. Santo sa website sang Department of Public Works and Highways, natapos na ang negosasyon sa tunga sang gobyerno kag original proponent sang Hulyo 19, 2024 para sa Public-Private Partnership Project. Ginaproseso na ini para sa approval. Apang sunod sa alkalde sang Malay, wala pa sila sa nabaton nga formal nga proposal. Nagapasalig ang LGU nga ikonsiderar ang tanan nga stakeholders kaangot sa plano. Marami pang pag-usapan dyan. Siyempre, ayaw din natin ma-displace yung iba dyan. Kung mga discussion dyan, may consultation, so lalabas yan. No? At saka, siyempre, this is a democratic country. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Mga kapuso, 42 days na lang, Pasko na. Sa atong mga kapuso, madamogid nga salamat sa pagtutok, mag-isa kita, kagibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Kag puno sang kasadya, paghigugma, kag pagpasalamat, halad sa pila ka kapuso personality. Dululungan naton nga lantawon ang 2024 GMA Christmas Station ID. Gumaganda paligid.
isang taon, hamon ng isang taon. Ikaw ako, magdiwang tayo, magdiwang tayo. Dahil sa kanya, puno ng pag-ibig ang Pasko. Ganito ang Pasko, Pasko ng Pilipino. Ganito ang Pasko, ang Pasko ng Pilipino. Salamat sa pag-ibig, ang Pasko ng Pilipino. Salamat, salamat, salamat sa kanila, ang Pasko ng Pilipino. Diyos ay pasalamatan, ang Pasko ng Pilipino. Araw niya'y ipagdiwang. Ang Pasko, Pasko ng Pilipino. Ang Pasko, magkakasama tayo. Ang Pasko, Pasko ng Pilipino. Ang Pasko, ako'y isang puso. Ang Pasko, Pasko ng Pilipino. Ang Pasko, magkakasama. Thank you mga kapuso. Thank you mga kapuso. Merry Christmas! Thank you mga kapuso! Merry Christmas! Maraming salamat mga kapuso! Merry Christmas! Thank you mga kapuso. Merry Christmas. Thank you mga kapuso! Merry Christmas mga kapuso. Thank you mga kapuso! Merry Christmas. Ganito ang Paskong Pinoy, puno ng pasasalamat. Merry Christmas mga kapuso.